napapakinggan sa sasakyan ko yung kantang yun. Ganda na yung kantang yun. May the Lord bless your talent. And of course, mga kapatid, sa bawat isa atin na tayo po ay nagagalak muli na tayo po ay nasa panambahan ng ating Panginoon. It is always good in the presence, in the house of the Lord. David said, I was glad when they said unto thee, oh, let us go into the house of the Lord. Amen. Malakas po na palakpak para kay Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, masaya ako na naririto ka. Amen. At the back, at the front, on your left side and on your right side, magbatiang Kristiyano tayo mga kapatid. Amen. Kasi yung mukha na yan, minsan mo lang makita yan. Amen. Hallelujah. Ang sarap sa presensya palagi ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. This week, mga kapatid, on next Sunday, wala po kami. Nasa general conference po kami. At isama niyo po kami sa panalangin. Hindi po ako magsa-Sunday dito next Sunday. Doon po kami, mga kapatid. Amen. Sa linggo lang naman yan. Pagtiisan niyo muna yung mukha ni Joas, mga kapatid. But anyway, salamat po. Thank you, mga kapatid. At marami tayong mga kasama doon. Kasama natin sila Brother Arvin. Kasama natin si Israel. Si Israel nasa hospital pa pala ngayon. Naoperahan pa. Tinanggal na yung tenga, mga kapatid. Tinanggal yung parang ano yun? Laman kasi parang tumubo, tas parang nabibingi siya. Kaya bingi na talaga, no? Amen. Pag tinatawag mo, hindi lumilingon kasi hindi pa na tayo naririnig. Amen. So, asa hospital ba? Quezon City? Layo ah. So, gusto ko dumala, dalawin yung Amen. Dito tapos na daw yung operation, natanggal na yung laman kasi umaharang eh. But anyway, mga kapatid, hallelujah. Itong week, kasama po namin siya. Tsaka sila, Brother Roger, Sister Jocelyn, kasama namin. Kasabay kami nilipad doon, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon for the provision, for the financial provision ng ating Panginoon, mga kapatid. At sama ko yung mag-asawa ko, pati yung anak ko, biyahe na naman. Anyway, praise the Lord. Palakpak natin ang Panginoon. Sabi ko last Sunday, mga kapatid, na mag-aircon tayo. Plano ko June pa, pero nakakabit na yung bago nating aircon. So ina-expect ko na mas marami pang makakatulog. Kasi ang plano ko, mga kapatid, during preaching, makatulog kayo lahat. Amen. Hallelujah. May isa pa ako ilalagay doon, mga kapatid. Hopefully, baka by mga October, tansya ko, November. At narinig ko yung ating finance ngayon, mga kapatid. May pera tayo ngayon. Natin na pusuin yan, mga kapatid. So, plano ko doon pa, mga kapatid. At by this December, makabili ako lahat ng kayo. Isang unan. Makatulog na tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Ganun pa man, mga kapatid. Salamat sa araw-araw na provision ng ating Panginoon. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, yung mga blessing na biglang dumadating sa ating mga kapatid na hindi natin sumatahalayan. Salamat sa ating Panginoon, nakabait yung ating isang aircon. Kasi plano ko lahat, mga kapatid, dispose na po lahat yung mga ating lumang aircon, mga window type na yan, kasi luma na. Tinan mo yung mga aircon natin, yung mga band, mga malakas sa kuryente yan, tsaka yung mga benda natin mo, yung mga scotch tape, hallelujah. So palitan natin yan. Naniniwala ba kayo, papalitan ng Panginoon yan? Parang mahina yung faith. Naniniwala ba kayo, papalitan lahat ng Panginoon yan? Amen, amen, amen. Lord willing, matapos itong year na ito, may isa pa akong project, mga kapatid, na makabili tayo ng, Brother Romel, makabili tayo ng 100-inch na smart TV para dito na yun, mga kapatid. Para kasi kung bibili tayo ng LED, di ba, mas mahal yun. Mas maganda, 100-inch na TV na lang. Para mas maganda. Kasi pansin ko, mga kapatid, pag kayo hindi nyo alam yung lyrics, nakagano ka lagi kayo. So
So maganda mga kapatid, makabili tayo ng mas maganda pa. Ano ba maganda? Smart TV o Google TV? Smart TV. Kahit ano, basta meron mga kapatid, pasasalaman natin. Gusto nyo, yung may TV pa na may likod pa. Maraming salamat sa ating Panginoon mga kapatid, at isa na lang hinihiling talaga natin yung biggest blessing na breakthrough na ibigay ng Panginoon, yung magkaroon tayo ng panambahan. Naniniwala ako darating yan mga kapatid, darating po yan. Hallelujah. Samahan niyo ako mga kapatid. Hindi lang ito burden ng isa, hindi lang ito burden ng pastor, kundi burden ng bawat isa na magkaroon tayo at daanan natin ang panahon na bigyan tayo ng Panginoon. Hallelujah. What you will ask, you will receive it in the name of Jesus. Pangako ng Panginoon yan. Pangako ng Panginoon yan. Ang mga anak ng Diyos hindi meant para maghirap, kundi para yumaman tayo, para magyabong tayo mga kapatid. And come on mga kapatid, let us enjoy the blessings. Blessing upon blessings. Hallelujah. Pag ang Panginoon pa naman nagbitaw ng kanyang salita, tutuparin niya yan. At naniniwala ko sa mga promising ng ating Panginoon. Hallelujah. How many of you nakasaksi ng milagro? How many of you nagpatunay na kayo ay pinagpala, pinagaling ng Panginoon? And up until now, subok na natin ang ating Panginoon na nagbabago, nagliligtas, nag-aayos ng buhay. Walang iba matatagpuan ang atin sa ating Panginoon. Come on, purihin natin ang ating Panginoon. We glorify your name, we glorify your name, we glorify your name. Amen, amen, amen. If you have your Bibles with you, hindi na po tayo magtagal. Let us open it and open it with me in the book of Mark chapter 11, beginning from verse 12 up to 40. King James Version, mga kapatid. Video call ko si Minister Rasil, kalbo na siya mga kapatid. Kanina nakita ako. At nabigyan siya ng pagkakataon din na makapagsimba ngayon. So, salamat sa ating Panginoon. Mark chapter 11 verse 12. This is the same story in Matthew chapter 21 about the fig tree. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree, everybody say fig tree. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves. Everybody say, he found nothing but leaves. He found nothing but leaves. For the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man, Jesus na po ang nagsasalita nito mga kapatid. He said to his disciples, no man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it because Jesus cursed the tree of fig, the fig tree. Turn your Bible in James chapter 1 verse 22. The Bible says, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Once again, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga mensahe. Panginoon, i-anoint mo ang iyong servant at ang iyong mga salita. Bigyan mo kami, Panginoong Hesus, ng malinaw na pangunawa. Gawin niyo pong mababaw ang mga salita mo, Panginoon, upang nang sa gayon ay lubos po naming maunawaan ang iyong nais iparating sa amin. Help us, O God, to understand and to nourish your words, O God. Empower us once again, Lord God, with your mighty words. At bago kami liliban sa dakong ito ay daladala na po namin ang tagumpay, daladala na po namin at bound na namin, Panginoon, ang makapangyarihan mong salita na siyang pupukaw sa aming mga kaisipan at ang aming mga puso, O Diyos. Touch our hearts, O God, hallelujah. Search our hearts, O God, hallelujah.
pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos Ama. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Everybody say amen. Lakas na palakpak para kay Jesus. Mga magandang ko po ang mensahe ng Panginoon ng preaching sermon na ito na nagsasabing stop consuming, start producing. Turn your neighbor and tell it to him, her, stop consuming, start producing. Thank you, church. Please be seated. Thank you, backup. Thank you, musicians. Sabi ng isang preacher, wag daw din kalimutan ang media team na pasalamatan. Thank you, media team. Hallelujah. Sometimes nalulook forward natin sila, pero isipin nyo, pag wala kang mga lyrics na hindi kayo kumakanta kasi hindi nyo pagsasabang kanta. Salamatan natin ang media team. Amen. Stop consuming, start producing. Church, we are living in a generation that is addicted to consuming. That is love to consuming. Consume ng entertainment, consume ng motivation, consume ng Word of God, consume ng preaching, ng blessing, sa prayer list mo. Lahat dyan nakalagay, puro ka na nga hingi sa Panginoon. Lahat gusto natin ang pagpapala. Sino ba naman ang may ayaw niyan, mga kapatid? At wala rin pong masama doon na tayo po'y humihingi sa ating Panginoon. Yes, kailangan po natin ng spiritual blessing. Yes, kailangan po natin ng Word of God. Yes, kailangan po natin ng worship. And yes, kailangan po natin ng encouragement. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, that sometimes in our prayer we always says, Lord, bless me. Come on, mga kapatid, why not we change? Why not we reciprocate our prayer? Instead of saying, Lord, bless me, why don't we say, Lord, make me a blessing? Hindi yung puro kabig ng kabig tayo. Puro na lang tayo salo ng pagpapala sa Panginoon. Ni wala man lang tayong binabalik para sa ating Panginoon. Amen? Kaya po ang nagiging problema ng ng mga Kristiyano, maraming Kristiyano, ang nagiging consumer lamang. Kabig ng kabig sa ating Panginoon. Busog na busog sa pangangaral, pero walang prayer life. Ang daming alam na scriptures, pero walang obedience. Yung bang linggo-linggo ka namang present, nakaupo dyan sa church, pero walang bunga. Imaginin mo ang puno ng papaya. Hindi mo pinupuntahan ang puno ng papaya at sasabihin mo na, wow, ang ganda-ganda ng punong ito, ang lakas uminom ng tubig. Hindi mo yun ang titignan mo, di ba? Ano unang tinitignan nyo sa isang puno? Bunga! Pangalawa, yung tayo. Pangatlo, yung mga dahon niya. Pero pinaka-first na mapapansin dapat ng isang tao sa isang puno, yung bunga. Sipin nyo, yung papaya na yan, ang tayog, ang taas-taas na. Pero walang bunga. Pero pag yung papaya puno ng bunga, oh, ang ganda tignan, di ba? Yan ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Yung nagbubunga tayo. Minsan nakala natin okay lang tayo spiritually dahil emotional tayo sa worship, mga kapatid. Emotional ka sa mga kanta sa church. Napapaiyak ka pa nga minsan eh. Kasi natatouch ka. At wala pong masama doon, mga kapatid. Pero tandaan nyo, mga kapatid, sabi ko po sa inyo, emotions are not always evidence of transformation. Tandaan nyo yan. Emotions are not always the evidence of transformation. Yes, you can cry on church. You can come to the altar every Sunday and still refuse to obey God. You can quote many scriptures na may memory verse mo pa nga eh. Memory verse mo pa nga eh, word for word. But still remain unchanged. Hello? Andiyan ba kayo?
Kasi po ang emotions, temporary kung minsan. Feelings are not constant, young people. Bago-bago minsan ang ating nararamdaman. Pero ang totoo pong transformation, makikita sa lifestyle. Paano ko nasabi yon? Makikita sa habits mo. Makikita sa character mo. Makikita sa pananalita mo. And you know what? And here's the danger, church. In Mark chapter 11, verse 13, Jesus saw a fig tree full of leaves. Mukha namang healthy. Mukha namang maganda. Mukhang buhay. Mukhang productive. Malalago ang mga dahon niya. Pero paglapit niya, walang bunga. At sinumpa ni Jesus ang puno. Why? Because God is not impressed with appearance without production. At minsan maraming Kristiyanong ganyan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ganyan yung Kristiyano. May leaves pero walang bunga. Ano yung bunga na yon? Church attendance, check. Height na height sa worship, check na check. Bible knowledge, ang dami mong alam, check na check. Pero ang langit, kapatid, nagtatanong sa'yo, nasan ang bunga mo? Hello? Gusto ko yung ganitong tahimik eh. Ito yung mga gustong, I love this silent. Yung hinahanapan tayo ng bunga na wala tayong mapakita. Come on mga kapatid. We need to grow. We need to shape up. We need, mga kapatid, to cultivate our spirit. At tagal mo na sa Panginoon, wala ka pa rin bunga. Di ba? Kabig ka ng kabig sa Diyos, wala ka man lang binibigay. Yan ang mahirap doon, consumer ka. Hindi ka nagpo-product, hindi ka nagpo-produce. Consumer kang Kristiyano. Alam niyo yung Pac-Man? Kain ng kain yun eh. Sa larong Pac-Man, nakita nyo ba, may niluluwa siya? Wala. Kabig lang ng kabig yun. Kaya si Manny Pacquiao, Pac-Man yun eh. Kinakain niya lahat yung mga kalaban niya eh. Oh. Kahit ba kayo maging Pac-Man kayo? Pakwan lang. Because Christianity was never meant to stop at receiving, mga kapatid. And God did not save us just to sit. God saved us to produce. Everybody say to produce. Number one, many people are hearers only. James chapter 1 verse 22. The Bible says, be ye doers of the word and not hearers only. Napakalinaw po ng verse nito mga kapatid. Dahil posible pala church na nakakarinig ka ng salita ng Panginoon. Kahit ngayon. Posible po ito. Nakakarinig ka ng Word of God ngayon, pero hindi ka nababago. Nakikinig ka ngayon, pero walang application sa iyo ang pinakikinggan mo ngayon. And that is the dangerous church. Because hearing without doing creates deception. Minsan pakiramdam natin, matured tayo spiritually, dahil marami tayong alam. Ang tunay na maturity hindi nasusukat sa tagal mo na dito sa church. Ang maturity ay hindi nasusukat sa dami ng preaching sermon na napakinggan mo. Ang tunay na maturity hindi nasusukat, mga kapatid, sa dami ng nalalaman po natin. Ang tunay na maturity nakikita po talaga sa bunga. Amen? Because healthy Christians produce. Minsan nagdudulot pa nga yan ng kayabangan kung minsan sa atin, mga kapatid. Porque marami ka ng alam. Porque pinagpapala ka na ng Panginoon, ang yaman-yaman mo na. Hindi ka na nakikipagkamay. Hindi ka na nakikipag-socialize. Porque ba parang ang dami-dami mo nang na-acquire sa buhay, hindi ka na namamansin. Or kaya ba matagal ka na sa church at alam mo na ang lahat ng sikot-sikot ng gawain dito sa church? May bayad na ang pananalita mo? Because knowledge without obedience creates and produces pride.
Minsan kung sino pa yung mga matatagal, sila pa yung late eh. Story ko na naman, puro late ka na naman. Eh, totoo naman! Sabi nyo hindi! Eh, totoo naman! Sino pa yung matatagal, sila pa yung laging late na. Kasi alam ko na yung gawain eh. Alam ko na nga basta kung kailan magbubuhos ng Holy Spirit si Jesus. Alam mo na lahat ng sikot dito ng gawain. Hindi. Kung yun lang rin pala ang grounds na pwede nang malate, hindi sana marami lang late. Pero hindi mga kapatid. Kung sino pa yung matagal, laging tingin ng tingin sa orasan. Lingon ng lingon sa likod. Mga kapatid, tanggalin na natin yung habit na yan. Ako yan. Yung bang tipong nakaka-45 to 1 hour na si pastor sa ngangaral. Tingin ka ng tingin sa orasan. Ano ba ng oras mo to? Tanghalian na, hindi pa kami nakapagsaing. Di ba? Mga kapatid, huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Tingin ka ng tingin sa orasan. Nagmamadali ka ba? Late ka na nga nagsipa, una ka pang uuwi. Late ka na nga. Ang dami mo pang kuda dyan, nakikipag-chismisa ka pa dyan sa likod. Di ka na nga nakikinig eh, nakikipagdaldalan ka pa. Oo, walang tatamahan dito. Oo. Pag umilag ka, matatamahan yung likod mo, kaya saluhin mo na lang. Woo! Everybody say, woo! Pangalawa, the fig tree looked alive but was fruitless. Mark chapter 11 verse 13, he found nothing but leaves. Ito ang nakakatakot mga kapatid. The tree had appearance pero walang output. At minsan ganito tayo spiritually mga kapatid. We know how to look Christians. We know how to wear Christian. Ang haba-haba pa ka ng palda mo eh. Pinaghandaan mo pa yung pagtali ng buhok mo. Alam mo na ang posturang Kristiyano. We know church language. We know worship songs. Pero wala kang fruit. Ano ba yung bunga na hinahanap ng Panginoon? Yung holiness, yung prayer, yung consistency natin mga kapatid, yung service natin, yung pagmamahal natin sa mga kaluluwa. At alam mo ang masakit? Leaves can impress people, but only fruit pleases God. Hindi nai-impress ang Panginoon kahit mamahalin pa yung long sleeve mo ngayon. At hindi na-impress ang Panginoon kahit mamahalin yan. Ladies, yung bag na dala-dala mo ngayon, walang silbi yan sa ating Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, yung puso natin ngayon. Salamat nga sa Panginoon, nakakapag-long sleeve na ako ngayon. Dati kasi putok-putok na to eh. Pero yun, kasya na. Salamat sa mga nag-compliment na lumilit ang tiyan ko. Thank you. People see leaves, but God looks fruit. God looks for fruit. And God never called us to stay comfortable. Number 3, dahil marami pong Kristiyano gusto lang komportable, mga kapatid. Gusto nilang ma-bless, ma-encourage, ma-comfort, ma-uplift yung kanilang damdamin. Pero ayaw po nila na mga kapatid ng sacrifices. Ayaw ng service, ayaw ng commitment. At minsan nagiging spectator lang tayo sa church. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging spectator lang. Tinawag nga tayo para magsambe. Pero bakit minsan parang ang bigat mo itaas ang kamay? Ang bigat mo, mahirap ba magsabi ng praise the Lord? Mahirap ba magsabi ng hallelujah? Kung nahihirapan ka kapatid, mag-isip-isip ka na. Paghirap ka pang banggitin ang pangalang Jesus. Nakakatakot yun mga kapatid. Dapat nga, bukabularyo na natin dito sa church yan yung salitang hallelujah. Hallelujah means highest praise sa ating Panginoon. Pero kung ikaw ayaw mo pang ibuka ang bibig mo at magsabi ng hallelujah, praise the Lord, I love you Jesus, thank you Lord, glory to God. Nahihirapan ka ba sabihin yung mga ganyang bagay? May problema kapatid. Bakit kina-question mo ba ang abilidad, ang kapangyarihan ng Panginoon? Minsan hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Come on mga kapatid, paniwalaan talaga natin ang salita ng Panginoon. Totoo ito eh. Wala pong mali sa salita ng ating Panginoon. At lahat dito nga, lahat
likod ng pulpito, hindi po para ikapahamak natin, hindi po para ikasira natin, hindi po para malaglag tayo, mabitaw at mamahulog tayo sa bitag ng kaaway. Ang salita po ng ating Panginoon, lahat ng lumalabas dito ay puro pronounce ng blessing, pronouncement ng deliverance, pronouncement ng kaligtasan. At wala pong lumalabas dito na panghihina para sa inyo. Minsan ang nagiging application lang kung bakit minsan masakit ang salita ng Diyos, may mga bagay tayong ayaw nating isukot bitawan. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, we attend, we listen, and we watch, pero hindi tayo na-involve. Because consumer always ask, ganito ang mga consumers. Tingnan niyo. Ano makukuha ko? Ano mararamdaman ko? Wow! Mas concerned ka pa sa nararamdaman mo kaysa sa nararamdaman ng Panginoon. Oh. Totoo ba yan? Convenient ba para sa akin? Gusto ko, Pastor, dapat malamig lang dito. Ikaw talaga, Pastor, inuna mo pa yung aircon doon sa likod. Dapat dito muna sa side na to. Ganun ba, mga kapatid? Lahat na lang ba laging papabor sa'yo? Pwede bang paboran naman natin ang Panginoon? Sa side naman tayo ng Panginoon. Lagi na lang ang pabor nasa iyo eh. Pwede ba yung pabor sa Panginoon naman? Nagiging consumer ka, kapatid. Nagiging kabig ka lang ng kabig. Wala kang binibitaw. Wala kang sinusuko sa Panginoon. At yan ang hinahanap ng Panginoon sa umagang ito. Yung meron tayong masuko ngayon. Pastor, ano ba pwede kong isuko? Isuko mo, kayabangan mo, brad. Kayabang ka minsan eh. Tatamayabang, magsabing amen. Amen. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin ngayon. Yung isuko natin, yung kayabangan natin. Yung minsan yung grit tayo. Minsan sakit tayo. Minsan ayaw natin magpatawad. Yan ang mga hinahanap ng bagay sa atin ng Panginoon. Convenient ba? Ano mararamdaman ko dyan pag magtaas ako ng kamay? Sa'yo na lang lagi. Hindi ba pwedeng intindihin mo naman ang Panginoon kuminsan? Pero ang mga producers, ito ang tinatanong. Lord, paano mo ako magagamit? Yan ang maganda. Ano ba kayo? Consumer o producer? Parehas. Paano ako magiging blessing? Sino maaabot ko, Panginoon? Kung dito mo ako gagamitin? Tandaan niyo, mga kapatid, hindi tayo lahat ginamit at tinawag para maging pastor. May mga ginamit na maalam sa instrumento. May mga ginagamit magaling o may time para manalangin. May mga taong ginagamit din, mga kapatid, by merely nag-aabot ng pananalapi, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo may kanya-kanyang bahagi at ministry sa gawain ng Panginoon eh. Kaya ang hinaharap sa ating mga producer ng ating Panginoon, sino maabot ko? Yung magiging mababahagian ko ng tulong. Matutulungan ko ng aking kamay. Hindi ba? Kaya dapat yan ang ating bukang bibig, mga kapatid. Panginoon, saan mo ko pwedeng gamitin? Ang daming ang may talento sa inyo, ayaw nyo naman ipagamit. Sayang yan! May mga magagaling kumanta nga dito, ayaw mo kumanta? Saan mo gustong kumanta? Sa video okay? Ang mag-grade sa'yo doon, yung mga nagle-ledge dance ng mga anime. Pero dito, pag pinagamit mo yung talento mo, yung pagkanta mo, napaluluguran mo ang Panginoon. Yeah. Ang church na ito ay naghahanap ng mga magpuproduce tayo. Ang church na ito, naniniwala ko, magpuproduce tayo ng mga magagaling pang magturo. Sabi nga ni Pastor Cesar Pestaño, kayong mga leaders, mga pastors, hindi ba kayo masaya na ang mga miyembro nyo sa church ay sabihin na natin mas magaling pa sa inyo magturo? Hindi ba kayo nabibless doon?
Hindi ba kayo nabibless mga leaders, mga pastors, na may mga miyembro kayong pinagpapalat, ginagamit ng Diyos sa mga ibang bagay, sa ibang kasangkapan? Huwag kayong maging mayabang. Para natamaan lahat ng mga pastor doon. Bakit? Kasi kung minsan kami mga pastor, mga kapatid, minsan may kayabangan na parang, dapat ako lang ang magaling. Dapat ako lang ang ginagamit para mangaral. Hindi po mga kapatid. Dapat lahat tayo dito marunong. Kaya nga hindi lahat tayo pare-pares ng calling mga kapatid eh. Kung ilalagay mo si Marlon sa pangangaral, kaya? Kaya pero, di ba? Kung ilalagay mo si Ropel dito, si Brother Christopher sa media, mag-operate ng kaya, hindi pa alam. Kaya nga lahat tayo may bahagi. Lahat tayo may kanya-kanya mga kapatid. Kaya nga dito sa church na ito, dapat may marunong tayo sa mga electricity natin. Kasi yung mga wire natin dati, sablay. Papalitan ng Panginoon yung mga wirings natin na yan. Dapat pala ang sikreto dyan, Brother Romel. Nakatago pala dapat lahat yan. Sa loob pala yan. Isipin mo kuya magputukan lahat yan. Di ba? Mga substandard eh. Parang flood control eh. Kasi hindi lahat ng Kristyano pagkakatiwalaan din pala minsan. Ouch. May mga congressman din dito sa church. May mga mayor din pala dito sa church. May presidente pa dito sa church. Pero ganoon pa man mga kapatid, ako'y natutuwa na tingnan nyo, hindi tayo nakabukas ng electric fan. Buksan natin. Mga kapatid, nagre-reklamo kayo pag mainit, nagre-reklamo din kayo pag malamig. Saan nyo gusto? Kaya salamat sa ating Panginoon, pakunti-kunti tayong gumagana ng buhay. Palakpakan natin si Jesus! So tandaan natin, the kingdom of God is not built by spectators. It is built by servant. Yan ang hinaharap sa atin ng ating Panginoon mga kapatid. Hindi naman tayo i-welcome sa karya ng ating Panginoon. Business owner, business manager, doktor, lawyer, abogado, sundalo, hindi. We are mere servants ng ating Panginoon. Walang welcome daw, good and faithful. Tithe giver, walang ganon. Welcome daw, good and faithful servant lang ang hinahanap doon. Number 4, consuming without producing creates stagnation. Kapag puro consume lang tayo mga kapatid, darating ang point na may stagnant tayo. Why? Because growth is not only receiving. Growth also happens through obedience. Pero ayaw natin gumalaw. At tandaan mo kapatid, some things are only learned through obedience. Hindi lahat natututunan sa pakikinig, tandaan yan. May mga bagay po na matututunan habang nagsaserve tayo. Yan ang application. Faith grows when exercised. Love grows when expressed. And calling becomes clear when obeyed. Anong sense ng napakinggan mo kung hanggang doon na lang yun? Anong sense ng narinig mo kung walang application sa buhay mo? Anong sense ng tinuro sa'yo kung hindi mo gagawin? Diba? Kasi ang tunay po ng pagbabago hindi nangyayari sa pakikinig lang. Nangyayari ito sa pagsunod. Faith without work is dead. Ang dami mong alam tungkol sa forgiveness pero hirap kang magpatawad. Naintindihan nyo? Ang dami mo, turo ka ng turo ng forgiveness pero hirap kang magpatawad, Brad. Ouchie. Turo ka ng turo ng humility. Pero hindi ka marunong tumanggap ng correction. Niloloko lang natin ang ating mga sarili. Ay kayo to. Knowledge without obedience becomes spiritual weight.
ka ng turo ng patience, ang ikli ng pasensya mo. Turo ka ng turo ng dumalo ng gawain, puro absent ka naman sa gawain. How can you apply the word you tell to everyone kung sa sarili mo hindi mo kayang i-apply yan? Kaya today, mga kapatid, napapakinggan nyo po itong sinasabi ko ngayon. Hindi sapat na matouch ka lang ngayon. Hindi sapat na hype lang tayo sa Word of God at sa mga joyful song kanina. Hindi sapat na maiyak ka lang ngayon, young people, pero bukas, kung makasagot ka sa magulang mo, pabalagbag na naman. Salamat, Brother Rodwin. Hindi sapat, young people, na maiyak lang tayo. Nataas-taas tayo ng kaway natin, pero bukas, balagbag na naman ang sagot mo sa nanay mo. Nilutusan ka lang maghugas, pero ayaw mong sumunod. Oh, salamat. Gusto niyo ba yung mga ganito, mga magulang na preaching? Young people, hindi sapat na mamotivate lang kayo ngayon. Kung pagbalik naman bukas, tambak ang labahin, hindi nyo nilalabahan. Tinubuan na ng togi yung mga damit nyo. May kabuti na, may munggo na. Labhan nyo naman. Young people, meron pa bang hindi marunong maglaba dito? Nakakahiya ka, college ka na, hindi ka marunong maglaba. Ano gusto mo? Iasa mo pa rin sa nanay mo? Iasa mo pa rin sa tatay mo, nagtatrabaho? Kapal naman ang mukha mo? Young people, listen to me. Hindi pwedeng sapat na hype lang tayo ngayon. Tas-tas ang kamay mo, tumatalong-talong mo, Satan is a liar. Liar nga si Satan. Pero kinabukasan, tinatawanan ka ng demonyo sa ginagawa mo. Walang sense. Wala rin palang kwentang pagsamba mo kung walang nababago. Consumer ka lang, hindi ka producer. At yan ang bantayan natin, mga kapatid. Hindi yung puro kabig lang tayo ng kabig sa mga pagpapala ng Panginoon. Wala tayong sinusoli sa Diyos. Ang hinaharap ng Panginoon, young people ngayon, bunga. Yung mga magulang, bungangaan nyo yung mga anak nyo. Sabihin nyo, bunga anak, bunga. Fruits ba anak? Fruits. Bunga. Hindi mo pwedeng hype lang tayo, hindi puro touch. Na-touch ako sa preaching ni Pastor. Na-touch ako sa music. Pero walang hiya ka sa bahay. Iyak na iyak ka. Revival na revival ka. Tuwing altar, yes! Pero walang hiya ka sa bahay. Tisod na tisod sa'yo ang nanay mo. Ayaw mong maghugas. Ayaw mong magluto. Ba, young people, meron ba magsaing ba kayo? Young people, kahit rice cooker, nilalagyan po ng tubig yun, ha, Jules? Nilalagyan ng tubig ang sinaing. Diba? Kapatid, mga simpleng bagay yan dapat alamin natin. Hindi na nga pagiging isang Kristiyano yun eh. Pagiging tao na lang yan. Dapat alam natin yung mga basic na yan. Kaya pa bang ipaliwanag yan? Eto mga kapatid, kaya ipanalangin mo ngayong umagang ito. Bago ka uuwi, may napala tayo sa salita ng Diyos. Merong matatransform sa ating buhay ngayon. Utos na utos nanay mo sa'yo, puro ka naman cellphone. Hindi yan pasok sa kaliwang tenga. Labas sa kanang tenga. The Word of God is not only given by inspiration. It was given to transform us. The reason why Apostle Paul used the word transformation, not reformation. Matanong ko kayo, anong pinagkaiba ng transformation at reformation? Wala mo nang titingin sa akin, okay lang yan. Romans chapter 12 verse 2.
Ang transformation po nangyayari kapag may application. Ang reformation, pagbabago sa panlabas lang. Pero ang transformation, makinig kayo, pagbabago mula na nagsisimula sa loob hanggang sa labas. Nadadamay pati ang puso mo. Parang ang transformer yan yung transformation. Mababago ka talaga sa meron ng kung ano ka. Yung mga transformer, kotse yan, di ba? Magiging transformer yan, magiging robot. Iba na talaga ang pagkatao mo. Kaya yung people, nung nabautismohan kayo, dapat hindi na nagmumura. Dapat hindi na naninigarilyo yung people. Dapat hindi na nanginginom. Dapat hindi na nakikipagbarkada sa... Kayo may mga young people ako napansin. Kalalaki mong taong barkada mo, bakla. Oh. Sipin nyo katagalan. Jesus name naman. Magiging bakla ka rin Naatag mo yung mga panalingwahe nila. Eme. Sheri, Shupatembang. Atak mo yan yung katagalan, yung kultura, yung lingwahe ng mga kabaklaan. Magiging ganun ka rin Kung talaga, barkada ka sa mga mahilig maggala, party goer, magiging ganun ka rin. Katagalan. Paalam mo sa nanay mo may project. Pero nandun ka sa Laguna, nandun ka sa Makati. San ba kayo napunta yung people? Oh, Glorieta. Festival Mall. Hindi. Ako niniwala ko wala ng Festival Mall kasi madaming gumagala dyan. Nakapatiran. Huwag tayo sa Festival Mall, babe. Kasi doon tayo sa malayo. Kahit sa South Mall, huwag tayo dyan. Makikita tayo. Doon tayo sa SM Tutuban. Doon tayo sa Trinoma. Doon tayo sa Ali Mall sa Quezon City. Doon tago tayo. Gusto mag-SM Bulacan pa tayo para hindi talaga tayo nakikita. SM Legazpi na kayo nakarating, no? Tatago kayo. Tandaan nyo, kahit hindi kayo nakikita ni Pastor Jude at ni Mama San, kitang-kita kayo ng Panginoon. Come on, mga kapatid. Saan ba nyo ba ginagawa yan? Natatakot kayo na makita at ma-judge kayo ng tao? Hindi kayo natatakot sa Panginoon na nakakita ng lahat? Shame on you, kapatid! Kung natatakot kayo sa mga tao para ma-judge kayo, mas katakutan natin ang ating Panginoon na nakikita kahit sa kaibuturan ng ating puso. Nakikita at nababatid ng Panginoon yan. Kaya gusto ng Panginoon ni Apostle Paul, transformation. Mula sa panloob, papalabas, yun ang mabago sa atin. Jesus was condemning hypocrisy and fruitless spiritually. Biblical example ng Reformation, mga Pariseo. Malinis outside. Religious daw, holier than thou. Mukhang banal. They have ceremonies, they have their rituals. Pero sabi ni Jesus, Matthew chapter 23 verse 27, kahabag-habag kayo mga iskriba at mga Pariseo. Mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas. Ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at lahat ng uri ng karumihan. You are like whitewashed tombs. Maganda sa labas, patay naman sa loob. Doon nga sa Eternal Garden, ang gaganda ng mga mausoleo doon. Napansin ko yung mga mausoleo, may mga aircon pa, no? May mga couch pa, ang gaganda, sinilip ko mga kapatid, may couch pa. Yung, kahit hindi na nga, kahit walang mausoleo yung libingan, ang ganda ng Bermuda, pinapadiligan, mine-maintain, ginagastosan. Sipin mo, kahit namamatay na, ginagastosan pa. Outward appearance lang. Pero sa loob, buto at lahat ng uri ng karumihan nandun. Pero yung transformation, best example, si Zacchaeus. Kagaya ni Zacchaeus, nobody forced him. Nobody manipulated him.
he personally encountered Jesus. He climbed to the tree of sycamore. At inaabangan niya, nabalitaan niya ang pagpunta ni Jesus Christ na pupunta sa kanilang bayan. When Jesus passed by, nakita siya ni Jesus. Ano ginagawa mo dyan, paring Arvin? Bumaba ka dyan. Bumaba, namimitas ng mangga. Totoo pong na-encounter niya ang Panginoon. Jesus, punta ka sa bahay ko. Pinakita niya lahat ng mga ninakaw niya, mga kapatid. At ang sabi niya, bao niya sa Panginoon, isosoli ko lahat ng mga ito. Ibabalik ko sa kapangyaman. Totoo kasi na-encounter niya ang Panginoon eh. Titingnan niyo, pag totoo niyo pong na-encounter ang Panginoon, hindi ka mahihirapan sa kabanalan. Pag totoo mo na-encounter ang Panginoon, hindi ka mahihirapan sa ikapo. Hindi ka mahihirapan magtaas ng kamay kasi totoong na-encounter mo ang Panginoon. Kaya kayo mga kapatid, kung wala pa kayong personal encounter sa Panginoon, come on mga kapatid, dapat meron tayong personal encounter na siyang magpapatibay sa pananampalataya natin. Yun bang hindi ka basta-basta bibitaw sa pananampalataya mo? Meron kang pinanahawakan, meron kang dala-dala, meron kang baon-baon na nagpapatunay na ang Diyos ay nagpapala, na ang Diyos ay nagliligtas, na ang Diyos ay nagbubuhos ng kanyang milagro. Palapakan natin ang ating Panginoon. We need to encounter Jesus. We need to encounter Him. Kagaya ni sa kayo na encounter na talaga ang ating Panginoon. At naniniwala ko ganun din ang Panginoon. Encounter mo lang, hindi ka mahihirapan sundin ang kabanalan. Kasi sabihin ko sa inyo, kung totoong na-encounter nyo ang Panginoon, baliwala sa iyo yung pagpapalda. Basic yan. Madali yan. Ang totoo mo na-encounter ang Panginoon yung kabanalan, yung pagpapahaba ng buhok sa kababaihan, madali pong sundin yan. Sobrang dali po yan. Pero kung hindi mo pa na-encounter ang Panginoon, madali sa iyo magpaputol ng buhok. Madali sa iyong baliwalain ang pagsusot ng palda sa kabanalan ng kababaihan. Madaling ma-encounter lang ang Panginoon, mga kapatid. Hanapin natin ang kanyang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Everybody say amen. Amen. Lahat ng inatong magsabing hallelujah. Number 5, fruit requires process. Wala pong bunga na instant, mga kapatid. Every fruit goes through sa tag-init, tag-ulan, paghihintay, pagtatabas, pruning. Ganon din spiritually. John chapter 15 verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Ang namumungang sanga, pinuputol pala yan. Bakit? Para mas lalong magbunga, lalong dadami. Di ba? Sa mga mahilig magtanim dito, pag nagputol ba kayo ng, halimbawa, bayabas, sanga ng, ano ba? Sanga ng alokbate, ng malunggay. Pag tinanim nyo ba yan, pwede pa rin lumago yan? Nadami yan, diba? Alokbate, ano pa? Talbos. Sana ganyan tayo, hindi tayo masamang damo. Diba? Bakit? Because God is preparing it for greater production. Diba? Tama ba yung pig niya? Pag natanggal mo, tapos yung ano nun, pwede pang itanim yun. Yes. Yung kalabasa, yung mga talong, binhi na yun, di ba? Buto. Pero yung iba mga kapatid, para lalong mas magbunga, pinuputol po yan sa pinakasangan nila, sa pinakatangkay. Para pag tinanim mo, mas lalo silang dadaan. Ganon din dapat tayong Kristiyano. Ganon din dapat tayong Kristiyano. Lumalago tayo. Kaya pag lumalago akong Kristiyano, dapat hindi ikaw ang pinagsisimulan ng katitisuran. Hindi ikaw ang pinagsisimulan ng chismis. Hindi ikaw ang pinagsisimulan ng mga division sa loob ng church.
Dapat ikaw bukang bibig mo, blessing. Dapat ang bukang bibig mo, dapat kakampi mo ang Panginoon. Kakampi mo dapat ang church, kakampi mo dapat ang pastor. Hindi yung sinisiraan mo, yung pastor kasi namin sobrang guwapo eh. Natin siraan, mga kapatid. Dapat pag lumalago tayo, ikaw ang nagsisimula ng magandang reputasyon ng simbahan, magandang reputasyon ng kapatid mo. Hindi yung pag nakita mo, tara, yayain tayo, kape-kape tayo. Bakit? Pag nagkape ka, ilang buhay ang sinira nyo na dyan. Dapat makitaan tayo. Yung bang magsisimula tayo, yung mga good vibes lang. Yung pag-uusapan natin mga kapatid, yung puro kalakasan. Hindi yung parang kahinaan ng mga taga-God's. Kahinaan. Mamasan kasi. Di ba? Kalakasan mga kapatid. Ako, may mga kilala akong tao dito na good vibes lang. Mga tao, yan ang mga masarap kasama. Diba? Good vibes lang. Sama. Brother Jeff Argao, masarap kasama yan. May pinalangin kami mga kapatid doon sa Osmay. Makita ko, Brother Jeff, nag-abot ng pera. Kahit hindi namin kakilala, inabutan niya. Glory to God, sabi ko, lalaki, tenga mo. Abutan niya. Kasi, habang pinagpipray namin yung, anong pangalan ba? Yung tao nyo. Yung kasama nilang trabahante. Isang lalaki, nakiganon din ang kamay. Hindi pala kaano-ano yun, kuya. Pray namin eh. Siguro hype lang kasi nakita yung prayer ba. Alam niyo yung prayer natin mga kapatid, talaga makapangyarihan. May nakiganon mga kapatid. Pagkadilat ko, sige lang, patuloy lang kayo. Ginanong ko, hindi po ako kamag-anak. Yung para kamag-anak ni yung kidney failure doon si tatay. Sabi niya, pero naging ano rin eh, naging blessing din kami. Alam mo bakit? Pastor, pwede niyo po bang ipanalangin yung tatay ko? Sige, sa tatay mo, andun po. Bungol po yan, pero sigawan niyo lang po. Pinag-pray namin mga kapatid, alam niyo, ito ang pinakamaganda. Naging pagpapala kami doon. Nagpapatuloy po siyang magsimba doon sa Oromin. Yun ang pinakamalapit na church yun eh, sa top eh. Oromin, gilid lang ng top ng LRT yun eh. Doon ang simbahan. Sabi niya, Pastor, dati po kasi akong lost sheep. El Shaddai po ako. Baka po meron po kayo kasi ang kapangyarihan po ng panalangin. Wow, glory to God. Baka po pwedeng maano nyo ako, ma-recommend ng church. Saan po ba church nyo? Ay, malayo po. Dito kayo, may malapit na simbahan dito. Eh, nagpapatuloy siya mga. Wala ko sa kanila, naging pagpapala tayo eh. Kaya may mga kapatiran dito na iwasan nyo mga kapatid, kakalat ng mga bad vibes. Samahan natin yung mga masarap kasama, yung good vibes. Imagine nyo, nag-outing kayo, puro kukwentuhan nyo, puro mga kasiraan. Di ba? O, di ba? Tama naman, di ba? Masarap kaya. Tagaytay tayo, mag-coffee tayo sa Starbucks. Tapos ang pag-uusapan nyo doon, kahinaan. Sabi ni Ate Asa, magsiuwi kayo! Mga nagkakalat ng laging dito sa pamamahay ko. Uy, talsikan din mo. Di ba? Ay, ang sarap kasama ng mga tao. Walang alam kundi puro mga blessing, pagpapala. Kasi mga kapatid, kung sa lagi nating i-entertain yung mga ganyang bagay, makukurap at mapupunyot ang ating kaisipan. Di ba? Tingnan mo yung katabi, good vibes ba yan? O bad vibes yan? Hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, may pagbabanat, may pag-aayos at may pressure, hindi po dahil pinapabayaan tayo ng Diyos. Maybe God is developing fruit in you. Meron pala sa ating kakaiba mga kapatid. Meron palang nakikitang potential ang Panginoon sa atin. Hindi mo lang na-unlock yan. Yung palang binabible studyhan mo, yung sino-soul win mo ngayon, soul winner din pala. Oh. Yung binabible studyhan mo ngayon, faithful giver pala sa susunod.
Huwag tayo maghinawa, mga kapatid, na ibahagi ang salita ng Panginoon. May mga tao dyan na mas gagamitin pa sa atin para lumawak ang kingdom, ang ministry ng ating Panginoon sa ating buhay. Number 6, God is looking for producers. John chapter 15 verse 6. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Hindi sinabi ng Panginoon that ye attend church. Hindi sinabi that ye know much scripture. Dahil posible pong mukhang spiritual tayo, pero wala po tayong tunay na relasyon sa Diyos. Ano ang sabi? Bear much fruit. Ano ba yung fruit na yon? Isa-isahin natin. Change life, discipleship, service, faithfulness, soul winning, obedience, character. At tandaan mo, a tree never eats its own fruit. The fruit is for others. Meaning, hindi lang para sa iyo ang growth mo. God blesses you so you can become a blessing. Pag nakakaluwag-luwag kayo, mga kapatid, be a blessing to the others. Hindi ka man makatulong pinansyal, pero yung encouragement mo na matutulong mo sa kapwa mo Kristiyano, malaking bagay yun. Yung simpleng pagkamay mo lang, wag mo lang pigain yung kamay. So simpleng pagkamay mo lang sa kapatid mo, may pinalakas ka na ngayon. Yung pinasinabihan mo lang ng kumusta ka kapatid, may pinalakas ka na ngayon. Hindi mo alam, may pumasok dito ngayon, depressed. Hindi mo alam, may pumasok ngayon, may suicidal issue na pala. Hindi mo alam, may pumasok dyan, may problema sa asawa, may problema sa pamilya. Pero nung kinamay at kinamusta mo, lumakas siya. Pag-uwi niya, iba na siya, bagong nilalang na siya. Kaya ako, naniniwala ko mga kapatid, every time na pumapasok tayo dito sa church, pag-uwi natin, may bago na tayo nakuha at napala sa ating Panginoon. God blesses you so you can become a blessing. You remember the story of the Good Samaritan? May isang lalaki naglalakad sa Jerusalem papuntang Jericho. Ito yung enacting natin, sir. Naalala mo yun? Gusto mo react natin? Now. Naglalakad ang lalaki. Inatake siya ng mga tulisan, ng mga robbers. Ginulpi siya. Robbers marami Ginulpi marlon Dumaan ng pare, nilampasan lang. Dumaan ng Levita, nilampasan lang. At dumaan yung Samaritan. At alam natin, ang Samaritan, we know they had a history of division and hostility. Kumbaga, meron silang alitan, poot at galit. Kaya sabi ni Jesus sa lawyer na nagtatanong sa kanya, sa tingin mo, sino ang totoong neighbor niya doon? Ang sabi ng lawyer, yung naawa, yung tumulong. At ang sabi sa kanya ni Jesus, go, do, and likewise. Yung priest at Levites, naniniwala ko, meron po silang ability to help. Pero mas pinili nilang huwag nang makisali. They focus on their own, their focus and ignore the suffering of others. But the Samaritan, watch this. Despite sa kultura po nila, he looked beyond himself. Napaka-selfless ng ginawa ng Samaritanong ito. Kaya yan ang gusto ng Panginoon sa atin mga kapatid. Ma-build muna yung character natin. Ma-build muna yung compassion natin. Ma-build muna yung burden natin sa mga kaluluwa over our image, over our personality, over our platform, over our popularity. Yan muna ang binibuild ng Panginoon yung character natin. Kesa sa ating sariling imahe. Kasi pag nauna yung imahe, may chance na maging mayabang tayo. May chance na maging makorap tayo. Pero kung nauna ang character, susunod lahat na lang ng bagay na yan. Maunang ma-build yung compassion natin, yung burden natin. Susunod na lang lahat ng bagay na yan. Kasi mas importante sa Diyos kung sino tayo sa loob kaysa kung paano tayo tinitignan ng tao sa labas. Palakpakan natin si Jesus.
Number 7, malapit na ako matapos. Some people are waiting for what you can produce. Ito mabigat mga kapatid. Habang busy tayo to consume, marami pong tao ang nawawalan na ng pag-asa, nakakaramdam ng emptiness, may mga broken people, may mga naliligaw, may nade-depress. At baka ikaw na po ang gagamitin ng Panginoon para sa kanila. Pero paano ka magagamit kung puro ka naka-receive lang? Naka-receive mode ka lang. Paano ka gagamitin ng Panginoon? Minsan tayo, full tayo mga kapatid. Pero wala tayong naaabot. Puno tayo ng inspiration, puno tayo ng application, bombarded na tayo sa salita ng Panginoon, pero hindi ka nag-output, walang output sa'yo. At hindi pwede na habang buhay tayo consumer, mga kapatid. There comes a time where God says, anak, ikaw naman. Anak, ako na lang palagi para sa'yo. Hindi ba pwedeng ikaw naman ang para sa akin? Yan ang hinaharap sa atin ng Diyos, mga kapatid. Hindi yung kahabig tayo ng kahabig sa Panginoon. Ang Diyos lagi nagtatanong sa atin, hindi mo lang namamalayan. Ang tanong lagi sa iyo ng Panginoon, anak, kailan ka ba magiging faithful sa akin? Anak, kailan mo isusuko lahat yan? Anak, kailan ka ba magiging mabait na anak? Puro ka nalang pasaway, palasagot ka pa sa nanay mo. Hinahanap ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid. Yung merong mapapala naman ng Diyos sa atin. Yung we're just returning the favor to Him. Ang tanong, ano ang ginawa mo sa narinig mo? Hindi itatanungin ng Panginoon, ilang worship song na ang kabisado mo? Ilang Bible verse na ang napakinggan mo? Ilang years ka na sa church? Ang tanong ng Panginoon sa atin, may na-produce ka na ba? May naging bunga ka na ba? At today, God is calling us higher. Stop consuming, church. Palitan naman natin. Hindi po masamang humingi ng pagpapala. Huwag nyo lang ako ma-misinterpret. What I'm trying to say, to stop consuming. Baguhin naman natin yung ating panalangin. Na imbes hingi ka, ikaw naman ang magbibigay sa Panginoon. Ikaw naman ang magsusoli ng glory. Ikaw naman ang magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Sino dito, nanalangin, buong panalangin nyo, with all honesty, nanalangin, na hindi kayo humihingi, puro pasasalamat lang sa Panginoon. Kahit nga puro pasasalamat, kaya mong tapusin ang prayer mo eh. Kasi madalas panalangin natin, Lord, good health, good relationship. Lord, bless me. Lord, gusto ko ng bahay, gusto ko ng sasakyan, gusto ko na ng maganda at maayos na pamilya. Pero nakakalimutan natin yung magpasalamat sa Panginoon. Kasi minsan, nature ng tao sa pagiging mayabang natin nung nakuha na natin yung mga pagpapala, nakalimutan na natin si Jesus. Nakalimutan na natin who is the giver of life, who is the source of all blessings. Tapos kapag pinukyot ka na ng mga problema, babalik ka na naman sa Panginoon. Sometimes, mga kapatid, it's a matter of faith. Pasalamatan naman natin. Mamaya, pwede ba natin gawin mamaya? Sa altar call, puro pasasalamat tayo sa Panginoon. Huwag tayo maging consumer, puro hingi tayo ng hingi sa Panginoon. Wala tayong sinusoli, wala tayong binabalik sa Panginoon. Hinahanap ng Panginoon sa umagang ito, yung marunong tayong magpapasalamat. Pasalamatan natin si Jesus. Sa kalakasan mo ngayon, hindi ka nangihina. Wala tayong karamdaman, hindi ka na hospital. Malaking bagay na pasasalamat na sa Panginoon yan. Yun bang maayos kayong pamilya, hindi nyo problema ang pera? Pasasalamat sa Panginoon. Yes, ang sarap sa pakiramdam, hindi mo iniisip. Malibasa kasi kayo young people, sorry pero hindi lahat. Tayo may mga young people, hindi natin iniisip yung bayarin sa bahay, yung Meralco, tubig, wifi, kuryente, mga home credit, mga bills. Hindi natin iintindihan. Marirealize niya pag nagpamilya kayo. Yung renta, wala kang iniisip na ganyan kasi hindi ka nagbabayad. Consume ka lang ng consume sa magulang mo.
Pero maiintindihan nyo ako kapag nandito na sa balikat nyo yung kabigatan. Yung pasanin, hindi biro. Yung sasakyan binabayaran mo, saan mo hahagilapin yun? Takot ka baka mahatak. Hindi mo iniintindi yung baon mo, saan galing? Young people, kumakalustay ka kung saan mo ginagamit yan. Consume ka lang kasi ng consume. Hindi nyo ba, kayo ba young people, napasalamatan nyo ba mga magulang nyo sa araw-araw na baon na binibigay sa inyo? Minsan na hindi na ako nagre-reklamo, Shedek, hindi na nagtithank you eh. Magpasalamat tayo! Hindi nyo alam kung saan pinupulot ng magulang nyo yan. Hindi, madaling kumita ng pera. Akala nyo easy lang? Walang easy money. Walang easy pera sa mundo ngayon. Talamak nga mga kriminal eh. Talamak nga mga scammer eh. Napasalamatan na ba natin ang ating mga magulang? Napasalamatan na ba natin sila? It's just a simple gift. Sabi ko sa inyo, young people, kahit simple token lang, bigyan nyo ng pasasalamat ng inyong mga magulang. That's right, man. Hallelujah. Nung Mother's Day, bigay-bigay kayo ng flowers. Sis! Mare. Sana totoo. Sana totoong mahal natin ang ating mga magulang. Na para bang ang ating Panginoon. Naghahanap ang Panginoon sa atin mga kapatid na hindi lang tayo puro consume ng consume sa Panginoon. Ang Diyos nagbubuhos ng kanyang presensya. Nagbubuhos siya ng pagpapala. Remember the Israelites? What was their issue? The water becomes sweet. The Red Sea parting. The manna. The pillar of clouds. The pillar of fire by night. Pero sa lahat ng yon, bumalik pa rin sila sa pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Di sila raw muna magpasasalamat sa Panginoon. At yan ang huwag nating gayahin mga kapatid. Yung mga pattern ng mga pagkakamali ng mga karakter sa Bible, it is a pattern to us mga kapatid na huwag natin gagayahin. Nasundin natin yung right track ng ating Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ano sabi doon? Ano sabi doon? Oh, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct our path. Paumahin mga kapatid, minsan mabigat ang mga pangangaral na ganito. Para sa ikatutuwid natin ito. Para sa ikaayos ng ating mga spirito ito. Tandaan nyo, hindi lang kayo nasasaktan din po ako. Or how many times I told you mga kapatid, lahat po ng pinapangaral namin dito, pinakinggan na po namin ito. Kaya, ang application mga kapatid ng salita ng Panginoon sa atin na hindi lang tayo consumer. And stop being spiritually passive. It's time to serve. It's time to move. It's time to obey. It's time to pray and it's time to produce. Because healthy Christians produce fruit. Mga kapatid, malapit na ako matapos. 2 minutes. Maybe for years, you've been consuming sa preaching, sa worship, sa altar call, sa blessing and encouragement. Pero deep inside, tanungin mo ang sarili mo, tinatawag ba ako ng Panginoon? Or God, are you calling me on a higher? The fig tree had leaves, but no fruit. That is why Jesus cursed that fruit, that tree. Don't settle for appearance without production. God did not call you just to receive. He calls you to serve. He calls you to impact, to disciple, and to bear fruit. Ano ba yung mga paalala ng Panginoon? It is only the Word of God, mga kapatid. It is not my word. It is the Word of God.
Ito salita ko mga kapatid. Salita ko ito ng ating Panginoon. Huwag kayong masasaktan, masyado kang personal pastor. Masyado ka, ako lagi ang pinapatamaan mo, hindi po kapatid. Mahal ko po kayo mga kapatid, and I just want to remind you, I just want to say it to you loud and clear, na salita lang to ng ating Panginoon. At gusto ng Panginoon, mag-bear fruit tayo. Magkaroon tayo ng impact sa mga iba't kabang kaluluwa. At lalo na sa kapwa mo Christian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, Faith Church, make this declaration: I am no longer coming just to consume. I am going to produce. Amen? I am no longer coming just to consume. I am going to produce. Church, ngayon mga kapatid, tayo tatayo at magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Ibabalik natin sa Panginoon ang pasasalamat, ang tagumpay, ang victory na nakamtan natin at nakamit natin sa ating mga buhay. Marahil yung iba hindi natin napapansin, hindi natin nakikita. May mga pinagdaraanan na silent battles, mga kapatid. Pero I'm just here to tell you, hallelujah, meron tayong Panginoon na handang sumaklolo, handang tumulong sa iyo, kapatid. And God is calling you to bear fruit.